Hello Philippines! Hello world! Hello universe! Hello Luzon, Visayas, and Mindanao! Andito na naman kami. Kamusta ka? Bagong Pilipinas! Ngayon ay napaka-special na araw kasi pag-uusapan natin ang Magna Carta at dito yung ating special guest na isa sa mga co-author ng Magna Carta, lalo na dyan sa IRR na yan. Implementing rules and regulation, pinaghirapan nila yan na sana ay maibigay nila yung mga kailangan na proteksyon at mga safety needs at lahat ng mga issues na dapat ma-aware ang lahat ng mga kumpanya ng mga shipping companies at mga manning companies at mga seafarers themselves at ang gobyerno syempre. Alright, so dito sa programa natin na ito, ay tungkol sa mga OFWs at ating mga seafarers. Dito, ang mga episodes dito ay tungkol sa mga aspeto ng kanilang paglalakbay, mga sakripisyo nila, yung kanilang mga kalungkutan at yung kanilang mga issue o mga challenges na naranasan nila sa mga trabaho nila sa barko man o sa mga ibang lugar na pinagtatrabahuan nila. So, this is your host, Marlene Craig, and of course, my co-host today is Miss Alma Antonio. Kamusta ka, aking mahal? Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Hello, magandang araw po. Ako po si Alma Antonio. Andito na naman tayo ng talk show ng bayan. Kamusta ka, Bagong Pilipinas? Ayan, Kamusta yan naming po? singer at swinger at dating movie actress natin. Okay, and of course, meron akong guest co-host. Siyempre, kailangan ko ng isang eksperto na talagang seafarer talaga as master chief pa. Kapitan pa. So, presenting to you, Captain Tavaldo. Wanna say hi? Good day, Miss Marlene. Thank you very much for having me again in your show. And overwhelmed tayo. Medyo na-elevate tayo ngayon sa co-host. Thank you very much. Guest co-host natin siya ngayon. Okay, ang lagi kong sinasabi, siyempre gusto ko yung paalala sa lahat na ang buhay ay parang RPM gauge ng isang kotse. Ito ay, ang buhay natin ay parang paghahanap din ng tamang ritmo sa ating buhay. Minsan, kailangan mo talagang tapakan yung pedal na yan at pabilisin ang takbo, abutin ang iyong mga pangarap at lampasan ang lahat ng mga limitasyon. May pagkakataon naman na mas mabuti magbagal at huminga ng malalim at maingat na harapin ang mga liku-liko ng buhay. Alright, so meron namang sandali na pumunta tayo sa neutral. Guys, sa traffic, stop muna. Magpahinga din, magnilay-nilay, at mag-ipon ng lakas bago muling umusad. So, isipin mo paano tumatakbo ang makinang kotse, ganyan din ang buhay. So, sa aming talk show na to, kami magbibigay ng gabay at inspirasyon sa bawat yugto ng inyong paglalakbay. Okay, so excited na ako ipakilala yung ating special guest na we are honored to have him today kasi napaka-busy niya po. Siya po isang congressman at siya po ay nag-aral ng Bachelor of Arts in Psychology, graduating cum laude from the University of the Philippines, Diliman, and Bachelor of Laws sa UP din po noong 2003. And mind you, he completed Masters of Laws in International Law with merit at University College London in 2008 as a British Chevening Scholar. Ang galing naman ng ating guest ngayon. So, before his tenure in Congress, Congressman Salo was a law professor din at De La Salle University. He also he's also being recognized as the founder of the Kabayan Party List. So yung party list na yan, tatlong terms na siya. Hindi po yan yung makabayan. Iba naman po yun. Ito, Kabayan Party List. So throughout his legislative career, Congressman Salo has been an advocate
for the rights and welfare of all overseas Filipino workers, and authoring and supporting various bills aimed in protecting their interest. Ang galing, no? Tamang-tamang guest natin para sa OFWC Fair Talk Show natin. Kabayan. And together with Congressman Marisa Del Mar Magsino, Congressman Salo actively co-authored the Magna Carta for Seafarers, finally into law last January 8, 2025, or we call it the RA 12021. So, Congressman Salo, may kwan pa yan. So, presenting to you, Congressman Salo. But before that, dapat maalaman nila na in the 19th Congress, talking about the party list niya, yung Kabayan Party List, ang ibig sabihin ay kabalikat ng mamamayan. So, kabayan, di ba? Ang So, OFW, no? he has been elected on the 17th, 18th, and 19th Congress representing Kabayan Party List since 2016. So in the 19th Congress, Congressman Salo also chairs the House Committee on Overseas Workers Affairs, focusing on the welfare of Filipino migrant workers. And he's also the vice chairperson of the House Committee on Public Information. O, di ba? Superstar yung ating guest today. Wow, kaya All mag-ano, right. pakiramdam ko So, ngayon. presenting to you, Congressman Ron P. Salo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Marlene. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Alma and Captain Frederick. welcome. Maraming salamat po sa opportunity na binigay po ninyo sa akin. But at the same time, natutuwa po ako doon sa pagpapakilala po ninyo. But since pinakilala nyo na po ako at binanggit po ninyo yon, hayaan po ninyo na i-flex ko na rin po dahil actually may kinulang po ng kaunti na nabanggit po doon. Pwede niyo pong dagdagan. Dagdagan ko na lang po Dagdagan dahil niyo na po. hindi po ito pagbabrag and as much as nabanggit na po yan. Kulang But pa yun, honestly, medyo na hindi ano ko na po ako. na kadalasan binabanggit po yan. Kasi nung nakaraang linggo, in-award po tayo ng doctorate po natin. But that was 2020 po yun. Kaya lang, nagkaroon lang po ng graduation ceremonies doon sa PICC wherein no less than our president. Siya po yung main guest speaker. Doctorate po tayo ng education from the Development Academy of the Philippines. And nagturo rin po tayo sa University of the Philippines College of Law. And we used to be undersecretary also. Kaya sa opisina po ng Pangulo, way back in 2009 to 2010. Kaya hindi na po tayo bago pagdating po sa larangan po ng paglilingkod po sa bayan. So yun po, at the same time, nagpapasalamat muli tayo sa opportunity na ganito at katabi ko po ngayon ay isang celebrity. Mga katabi ko po rito at nagagandahan po sila. Natutuwa po ako na nakaupo po ako sa piling po ninyo, sa gitna po ninyo. Kami rin ho. Wow. Kami rin. It's our pleasure na kasama Oo, namin si an Captain honor, Tabaldo. diba? And Of course, yung ating guest co-host ngayon, si Captain Frederick Tabaldo, alam na natin, Master Chief siya ng Diana Shipping Services Philippines. Alam na natin, ang Diana Shipping is a global shipping company specializing in dry bulk vessels. Mga cargos yan, gaya ng iron, ore, coal, and grain. Tama ba ako? Opo, opo. And then, of course, the company is committed to maintaining high standards of operational efficiency and safety. So in the Philippines, Diana Shipping collaborates with local management partners like our guest co-host today, Captain Frederick Tabaldo. So sila po ay to oversee operations, training, and crew management, ensuring that the Diana vessels are staffed with qualified and competent seafarers. So, yan po yung ano namin, yung objective ng company namin is to operate the vessel safely. Both our clients, our charterers, as well as, of course, the seafarers that we are employing will be both satisfied. So, yung parang yung sign ni Kong Ron na 2 thumbs up. ganito ba? 2 thumbs up. This is what we are always trying to ensure that when you deploy them, when they come home, they are 2 thumbs up. They're Galing. really satisfied. Yes, sir. Yes. So bago mo umpisan yung question, mamaya sabihin muna natin, yung Magna Carta po for seafarers,
ay nagpo-provide po ng legal rights and welfare protections for our seafarers, such as decent working conditions, fair ang salary or wages, ang kanilang safety standards, and access to health care. At iba-iba pa, of course. So, pinagsabihan ng lahat ng ating Presidente Bongbong Marcos na he ordered all government agencies concerned to ensure that the stakeholders, there should be strict compliance with the implementing rules and regulation of the Republic Act 1/2021 or the so-called Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayan, ang mga concerned agencies ay ang Marina, yung DOLE, yung DMW, Department of Migrant Workers, and DOTR, Department of Transportation, na sila dapat ang mag-implement ng mga remaining guidelines and ensure strict compliance na pati mga shipping owners, manning agencies for seafaring ay makinig at maging aware. Okay, Opo. take it away. Opo, Ano yung Ma'am, question niya? Marlene, napaka-inspiring lang kay Kong Ron, no? Actually, kahanga-hanga si kay Congressman Ron, ano? May ano ba kayo, Congressman? May relatives ba kayo ng mga seaman or relations into a seafarer in any way? Meron po. Yung aking bayaw, nag-attempt po yan na maging seafarer before, pero hindi natuloy. Pero may mga pinsan po ako na kasalukuyan po silang nakasampa sa barko. So sila rin po ay mga nakakausap po natin, na ririnig po natin yung kanilang mga concerns. Actually, yung pamangkin ko, nakapangasawa po ng isang seafarer. Nung nakarang taon ay malungkot dahil namatay po sa paglalayag yung asawa po niya. Kaya tayo rin po nag-assist, tinulungan po natin para masigurado na maging maayos po yung process ng kanyang pag-asikaso ng kanyang manning agency. Siya at nung kanyang labi nung kanyang asawa. Opo. Kasi po yung itatanong ko po kasi sa inyo is what transpired you to, it's not spearhead, to assist them in the authoring of the Magna Carta. Kasi yung Magna Carta, as I can see, no, is yung very consolidated niya. Pinagsama-sama niyo na lahat yung mga stakeholders in the maritime industry. You put them all together in one law so that they will attend all together the needs of the seafarer. So Tama po kayo. napakaganda po kasi dati yung guide na ginagamit ko lang, no, to train the seafarers is the POA standard POA contract, which is authored from the MLC and the old regulations that we have. Tama po kayo. Una, kailangan maintindihan po ng mga kababayan po natin na as the name suggests or the title suggests, Magna Carta Filipino Seafarers, it means about the rights ng mga seafarers. But at the same time, hindi lang po siya litanya ng mga karapatan ng isang seafarer. Kundi nakapaloob po dito, ito na yung Biblia na titingnan po natin when it comes to the seafaring profession. Opo. At the same time, so from A to Z, concerning a seafarer, nakapaloob po dito sa Magna Carta. So it's a 100 provisions na 100 provision, yes po. batas. So yung mga iba po dyan, sometimes may misconception po sila, akala po nila ay kabuuan na yung idea po nila, yung naintindihan po nila. But they may just be talking about a certain portion of it. Kaya ito yung mahalaga na maintindihan ng mga kababayan po natin. Na A to Z po siya, covered po yung karapatan po niya, pero balance po siya dahil it doesn't just talk about rights, it talks about obligations, the seafarer. Correct. So ano ba yung mga obligasyon po ng isang seafarer? Ano ba yung obligasyon ng mga other stakeholders to make sure na yung karapatan na ito ay may bibigay po sa kanya? So obligasyon po ng mga manning agencies, the private sector, the ship owners, the ship owner principals. Ano ba yung obligasyon naman o roles and responsibilities ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan to make sure na yung isang seafarer from the time he becomes a cadet to becoming a full seafarer ay mapoprotektahan at may ensure na lahat ng kanyang pangailangan ay maibibigay bilang isang professional seafarer. So yun po yung nilalaman po nito. So nakaladsad din po dyan
klaro po kung ano po yung roles and responsibilities ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. For example, there are 2 types of seafarers at malinaw din po dito sa sa Magna Carta. We have domestic seafarers. Ito yung mga nandito sa Pilipinas, Pilipinas. na hindi po sila nag-abroad. Pangalawa, yung mga overseas seafarers. Doon sa domestic, ang nag-handle po sa kanila primarily is Department of Labor and Employment. Kasi domestic labor Domestic. sila. Pagdating po sa overseas seafarers, primarily yung kanilang journey, pagpunta po nila sa labas, ang may poder po nito is the DMW, Department of Migrant Workers, kung saan ang yung pong lingkod din ang sasapangunahin na may akda noon. Kagpareho po nitong Magna Carta Filipino Seafarers, hindi lang po tayo co-author dito, tayo ang isa sa pangunahin na may akda po talaga nitong batas po nito. Number 3, ano ba yung role ng Marina? So klaro din yung roles ng Marina na dati-rate yung Marina, pumapasok lang po siya kapag professional na po siya as a seafarer. Opo. Dati-rate yung training and Sa dati education. pa po ang Education. maalala ko nung makakuha ko ng master's license, our certification was still under PRC, Professionals Regulation Commission. Ano pa rin po, ngayon, nandito na po siya sa Marina. Marina. At hindi lang PRC, kundi yung sa CHED. Opo. So pareho po yan ngayon, yung education po ng isang seafarer, ang may poder na po ngayon, yung Marina. Marina. Dati-rate, supporting cast lang po siya sa CHED. Binaliktad po ngayon, ang main jurisdiction rests with Marina. Supporting cast po ngayon si CHED. So, those are the changes. Pagpasok po nitong Magna Carta, it covers the entirety of the profession. From being a cadet or student to becoming a full professional. And later on, habang nagtatrabaho po siya, yung overseas journey po niya, and hanggang pagbalik po niya rito, pati yung mga unions, Napakaganda covered po siya rito sa Magna Para po Carta. siyang may narinig akong slogan ng isang eskwelahan. Ang slogan nila is from enrollment to employment. Opo. So, yun yung But more coverage than employment kasi covered din po Dati- rito after nila, hindi na po sila nag-employo, hindi na sila nakapagtrabaho, meron tayong agency of the government such as OWA to handle or take care of them. So, bali, it's the ano po siya? kabuuan. Enrollment, employment to retirement. Yes, opo. Ang Marina. Hindi, No, yung coverage of the coverage Magna Coverage Carta. of the Magna The Magna Carta. Carta. Ah, Opo. that's good. So, Opo. OWA naman ang mag-in-charge to that for giving them things Assistance. to do or assistance. Actually, yung OWA and DMW, pumapasok po yan the moment na lumabas po sila, the moment na maging seafarer po sila, before their deployment, for as long as they're already considered as an OFW, kasi yung definition po kasi natin ng OFW, yung paalis ka na klaro na may kontrata ka na, mayroon ka ng time para to depart, magbo-board ka na, you're already considered an OFW. Or this particular case, because OFW includes seafarers. Seafarers. Yes. Yeah. Wow. So, ang Marina na ngayon ang in charge bale ng lahat ng mga Certifications. academic and certification and upscaling or Training. upskilling and Upskilling. training. Tama po Upscaling. kayo doon. Correct. Opo. Sila po yung magsisigurado that our seafarers are competent. Competence. And they have the necessary credentials. So, as well as ensuring yung pagmamonitor po. So, malaki po yung poder na ginagampanan po ngayon ng Marina. So, kumusta naman po talking about upscaling na ngayon? So, okay na ba tayo? Nasa standard na ba tayo ng European seafaring? EMSA. Are you referring to EMSA? Yun yung, Yes. of course, may findings po sila niyan at binibigyan po tayo ng opportunity to comply with those concerns that they've raised. Ang isa po dyan, of course, yung competency ng mga seafarers po natin. Sa ngayon, may quote-unquote pass tayo. Pasado po tayo in a sense. But there are comments na kailangan pong i-comply. Compliance. So yun po yung ongoing na process na ginagawa po ng ating Marina with all the other agencies of the government na nagsusupport po sa Marina para masigurado na continuing yung kanilang competency ng mga seafarers po natin and the credentials that they've taken. Yung competency na yan ba, is it the education, the basic education, or yung skills na experience nila sa barko? Yung mga training? Pareho. So, the entirety of it. So, of course, ito yung difference po kasi dahil from time to time, nagkakaroon po ng concern yung mga kababayan po natin that they don't understand exactly that when it comes to the seafaring, may conventions na nag-govern. Yung competency mo, hindi yung national jurisdiction lang
ang International. susundin mo. For example, I'm a lawyer. I'm a lawyer now. Ang sinusunod lang po natin dito sa Pilipinas, kung ano yung tinatakda ng ating batas at ng Supreme Court. Mayroon tayong mga doctors. Ang nagtatakda po niyan, yung Board of Medicine, Correct. specifically Yeah. under the PRC. PRC. Di po ba? Ngayon, pagdating po sa seafaring, iba. Kasi hindi lang po yung national laws mo ang dapat mag-govern. You are being governed, yung competency, ano po yung standards na kailangan mong sundin, there's a convention na kailangan mong sundin. Correct. Kasi if you don't comply with that, if you fall short to that, yun po yung magkakaroon po tayo ngayon ng comments, ng observation, na pwede kang i-delist. In short, Tanggalin kung yung accreditation mo. yung ating mga seafarer will not be competent internationally if we do not abide with the international standards. Tama po. So, yun po yung yung yun po yung competence point at the same niyan. time yung credentials nila. Yes. Opo. So competent ka, but at the same time, you need to show proof that you are competent at such. So si Marina po yung nagbibigay po nung proof po na yun, yung credentials po na yun. So, of course, kung hindi man, kung compliant doon, we have our domestic seafarers. Domestic seafarers. Opo. Na pwede pa rin po rito. Hindi naman sarado. Hindi close yung opportunity po para sa kanila. Yun po kasi, Madam Marlene, yung in-explain ni Kong Ron na competence is that in the IMO, in the International Maritime Organization, this is the organization na nagre-regulate ng Standards. halos lahat ng laws sa maritime industry. Started with SOLAS, they went into the certifications. Actually, certifications and competence is just one chapter ni SOLAS. Now, nakakaroon ng convention ganyan para ma-unite natin yung Lahat requirements. Ng Lahat ng requirements. And at the same time, tatandaan po kasi natin, hindi katulad po ng domestic. For example, dito, yung batas po natin when it comes to transportation, dito lang naman umiikot po yan eh. correct. Pero pagdating po sa seafaring, buong mundo po Buong yung mundo iniikutan siya. po nila. So pupunta po sila sa Japan, pupunta sila sa Pilipinas, maglalayag po sila papuntang Europa. Yes. Ngayon, kakailanganin mo ng isang convention to make sure na pare-pareho kayo na Standard binabasa. kayo. Pare-pareho kayo Standard. ng standard. Hindi po pwede na iba yung standard ng Pilipinas, iba yung standard ni Japan. Kasi at the end of the day, magkakagulo po yun at mahihirapan. Kasi maring tanggap dito, feeling po natin, feeling ito mo. magaling na, di ba? But what Kasi is your compliant basis? siya sa Philippine requirements. Opo, what is Pero your ang tanong, basis? Anong basis? Pagdating po niya doon, katulad tanggap po ba siya? ngayon, Kong. Katulad ngayon. Sabihin natin na matagal na akong seaman, I used to do this, I used to do that. But eventually, the requirements is evolving from time to time. Ngayon, nandito na yung mga nag-evaluate sa amin sa seafaring industry, katulad halimbawa nung right ship. They're evaluating the management standard of the company as well as the vessel. So that will include the competence of the seafarer. So kung sabihin natin ngayon, ito lang yung standard na nire-require namin. But this evaluating body, this appraisal body, ang nire-require niya itong standard. So you will no longer be reaching the required. Hindi mo na masatisfy yung requirements. So napakaganda ngayon itong Magna Carta na na author nila Kong Ron. Kaya sabi ko I'm very much impressed kasi Yes. everything goes in. Pero meron tayong napakaganda sa pananaw namin, Kong Ron. Pero bilang seaman, pero hindi natin maiiwasan na magkakaroon pa rin ng mga side comments. Nung isinusulat nyo ba yung Magna Carta, wala kayong na-anticipate na mga, ano bang tawag natin dyan? Yung violent reactions? Actually, naghanda po talaga ako dyan. Dahil, I'll be honest with you, tama po yung tanong po ninyo. Nung may mga provisions po dyan sa Magna Carta, nung una na medyo okay pa lang yung nilalaman po niya, wala pa siya masyadong tatamaan, quote-unquote, na mga interests, medyo okay lang. Pero habang tinatasa mo at pinapakinggan mo yung mga stakeholders, Captain, naririnig mo na ito pala dapat yung mga kailangan i-address. So, unti-unting pumapasok po yun. Kasi sayang naman po yung opportunity, sayang yung batas. Kasi maraming naglabi po sa akin that time as chairperson of that particular committee. Siya sabi nila, ipasa mo na. Sabi ko, how am I going to pass this particular measure
na hindi ko naintindihan yung the totality of the concerns. Hindi ko naririnig ano ba yung major concerns. Baka pag pinasa ko as it is, ang lalabas po nun, I'll be creating more problems than solutions. Kaya ang ginawa po talaga natin, nagkaroon tayo ng, tinatawag po natin na pakikipagdialogo sa iba't ibang mga organizations, the stakeholders, Stakeholders, yes. particularly, of course, nakipagdialogo po tayo at nakipag-usap po tayo, resource persons po natin, yung mga unions themselves representing the various seafarers. Yes. Nakipag-usap po tayo sa mga manning agencies, the ship owner representatives. Nakipag-usap po tayo sa ahensya ng pamahalaan. Iba't ibang ahensya po yan. Nakipag-usap din po tayo sa domestic shipping. Domestic shipping. Because they have their concerns. Na yun po yung concern nila that time, baka naman in our desire para i-upgrade yung competency ng mga overseas seafarers po natin, baka naman sinagasahan mo na lahat. At the end of the day, ang tingin mo ay pang-international na lahat. When in fact, May there's a domestic. domestic Correct. seafarer na at the end of the day, baka hindi na sila makapag-practice dahil yung nire-require mo doon sa pang-international, yun din yung nire-require mo sa kanila. When in fact, the environment, the milieu is completely different. Sweldo pa nga lang. Di ba? Yung sweldo po ng isang seafarer sa Pilipinas, we comply with the minimum wage. Because it's PO. Because Department of Labor, because Department they're here. of Labor, Philippines, DOLE And at the same standard. Based time, in Philippines. the same with kung ano yung comparable sa Philippine society. Philippine Apo. society. Yes. Hindi mo pwedeng i-apply yon dito sa Pilipinas. Yung kinikita po ng mga seafarers po natin, on the average, minimum, I understand, may be receiving $1,000. Magkano lang naman po, and most of the seafarers will be receiving plus po yan. Si Captain makakapagsabi po yan, hindi ko nababanggitin kung magkano yung sweldo po ng Kapitan. Alam po natin. Alam na natin Alam yan. po natin yun. Marlene yan Pero on yung the mga first average, episode. yung mga baba lang po yung Alam mo pag-usapan po natin. Yung mga mababa, quote-unquote, yung starting pa lang po sila doon sa position, mga ratings, mga $100,000 to $2,000 on the average, yung kanilang Sa take-home pay. international yan. International. Oo. Na hindi mo pwedeng gamitin yon as a standard sa Pilipinas. Kasi magkano po yung sweldo po nila. Number 2, yung klase po ng paglalayag po nila, the risks involved, mataas po talaga syempre doon sa international. Malaki yung barko na hawak po nila. Correct. Malaki po yung mga alon na kinakaharap po nila. Ilang buwan po sila na nanduroon compared mo doon sa Dito na domestic. isang gabi lang, dalawang gabi. Opo. Or sometimes wala pa po, mga 2 hours. Correct. 2 Trip. hours, yes. And mas malit po yung paglalayagan mo. So these are the realities that you have to consider. Correct. So, DOLE ang in charge sa So, kanila. ang ano naman, let's go back to the EMSA. Did the Magna Carta help into our, for us resolving our deficiency or let's say observation ng EMSA? Yes. Ongoing po yun at ina-address po yan. Kasi one of the primary concerns ng EMSA is on the competency. Competency and Opo. certification. And certification. That's the reason why we empowered our marina. Kasi binibigyan natin sila ng poder kasi one of the things na concerns po na at the time, maraming mga seafarers, ang daming quote-unquote seafarers, pero nakita nila yung mga facilities are lacking. Correct. Di ba? Doon sa mga pag-check po nila. Facilities is lacking. Apo. Number 2, paano ang dami-dami yung pinag-graduate when nire-require ninyo shipboard training? Pero wala naman po silang hindi sila nakapag-shipboard training, pero suddenly, you have this much number. So, i-compare mo dun sa capacity nung training institutions and the higher education, maritime higher education institutions to create or to make seafarers, ang problema, masyadong mataas yung lumalabas. Kaya kailangan po nating siguraduhin na mabantayan po yan ng marina. Kasi, I understand, maraming mga MHCIs no na gustong quote-unquote hindi compliant. At syempre, nakakahanap ng deficiency yung CHED noon. CHED At kung masusunod po yung CHED, quote-unquote, pinasarado na po sila. Correct. Pero, Correct po. syempre, dahil for some reason or another, siguro at is na po sila doon sa CHED, yung mga ibang mga schools, nabibigyan po sila ng leeway. Opo. Apo. May consideration. May sila. consideration. But that particular consideration puts everyone at risks. Two. Di ba? Oo. Kasi you may be catering or considering one MHCIs. Kasi So with this now, with the Magna Carta,
Can we expect now that the standards that the Marina will be producing will be on standard that we in the ship management is expecting? yan. Definitely yes. Kasi wala nang loss in translation. Kasi for one, nung na-under siya ng CHED, definitely magaling ang CHED. Kilala ko po ang chairperson niyan, kaibigan po natin. But yung CHED, ang coverage po niyan, all educational institutions, except for some. For example, PNP, hindi po yan under sa kanya. Apo. And ngayon, ito, in-exempt na rin po yung sa seafaring kasi nasa marina. Kasi, at the time, may wala ng loss in translation because yung expertise, quote-unquote, pagdating po dun sa checking ano ba yung requirements, it rests with marina. Opo. Di ba? Exacto po. So ngayon, it will be marina who has the expertise on this particular matters. It will be marina that will implement it. Kasi ang loophole po kasi previously, I'm on the side of the ship owner in the ship management. Yung nakalagay po kasi sa STCW na on the deployment of the seafarer, his competence is ultimately on the responsibility of the deployment company or the crewing company. So ngayon, yun ang nagpapahirap sa amin kasi the seafarer is being certified. Though he is already certified, we still have to gauge his competence. So yun yung we are consuming, let's say, pagka nag-a-assess kami ng master nung partner ko, umaabot kami ng ng 4 hours just for an assessment because we have to make sure. So what I'm hoping is that with the Magna Carta, when the seafarer will be certified by Marina, we will be expecting that this standard that the certification has is on the level na ine-expect namin. Maraming salamat. Tama po kayo binabanggit po ninyo. Kasi mahirap naman, kaya it's the same concern ng EMSA. Yung certification, di ba, pwede ba naming pagkatiwalaan talaga? Pag yung sinabi mo dito na ito'y competency na mayroon itong seafarer mo, does he really exhibit those particular competencies? Yes, Di ba? yes. So ngayon, yun yung inaasahan din po natin sa nangyari ngayon. Para yung agam-agam po ninyo at agam-agam ng EMSA and other organizations. Number 2, yung cost associated with it. Yes. Kasi sayang nga naman, sinertify mo na ng certifying body ng Pilipinas but at the end of the day, uulitin mo yung proseso. Exactly. Apo? Ko. And sometimes, makikita naman po ninyo, doon sa pag-ulit po ninyo, ay medyo kulang pa pala. So, ibig sabihin, the process itself being undertaken by the certifying agency is not sufficient. Sufficient, yes, Opo. exactly. So who will check it? Ngayon, dito po, in-address po natin dito sa Magna Carta. Kasi nga, Yeah. wala na pong loss in translation. Kasi pati yung education niya, yung training niya, pasok under Marina. So siya yung nagsiset ng standard, siya rin yung mag-i-implement. Example kasi kung with the certification of a master mariner, a captain, he's already certified from the Marina. He undergoes all the required assessment from the STCW. When he come to us and then we will process him for promotion, in order to ensure that he is capable of acting as a master of the vessel, captain of the vessel, we need to assess him. Kasi doubt kami kasi meron na kaming proof that all the masters or the chief engineers that we are employing, they are not 105% competence. Sabihin na natin, mataas masyado yung standard na 105. O, Let's say that 75, 75%. Yes. Yun yung challenge kasi that's what you call reputational risk. May risk na dahil may experience kayo before, nag-iisip kayo ngayon na baka yung certify nila hindi at par dun sa totoong competency po niya. Kaya nyo po inuulit. But we hope na with the power given to Marina, the authority given to it, tataas po yung standard. Standard. Hindi lang yung standards, kundi yung impression po ninyo, yung perception po ninyo. Yes, sir. Nagaganda. Kasi kung maganda yung perception po natin, for example, name my school ngayon. For example, UP Ateneo Lasal. Kapag gumraduate, sasabihin po natin, ay, Standard. Ateneo. standard. Di ba? Standard. Kasi, Ay, okay. klaro, hindi mo kailangang ulitin. Correct. Di ba? Kasi, it gives you already an impression or perception na maganda yung quality. Di ba? Okay. Pero ngayon, kapag dito po pasok yung discrimination or bias. Kasi may positive bias tayo towards those particular
institutions. Kasi, to begin with, they were able to prove na they're able to meet those particular expectations ng publiko. Ngayon, we hope that Marina, with the new powers given to it, would be at par doon sa kanya, sa expectation din po natin. Yeah, and I hope hindi pinagbibili yung mga grades. It must. No, it must. Oh, Because kailangan. I will be- Dapat lang po kasi I will be Kasi one yung of mga the exceptional protesters, na yan yes. na inuulit mo is sometimes, oy, pinasalangin ng awa. No. Tapos kaya must- nung it pumunta must na not. siya sa'yo, yung assessment mo ay parang below yung expectation. Pasang-awa. Apo. But at the same time, mahalaga po yung binabanggit po ninyo. Kasi at the No end of the day, corruption. tatandaan No po natin, kapag nandun po sila sa seafarer, yung rules na ginagampanan po nila Buhay may nila. put at risk Correct. yung everyone, the safety and the Correct. security of everyone. So mahalaga na yung nakasulat dun sa papel is truly reflective of the competency that the person or the seafarer is able to develop. So mahalaga na ma-implement ng mas maayos po yan na hindi po galing kung saan-saan. So, Correct sir, po. going to Correct. the certification, sir. Si Marina, we know that government agencies, they are just maintaining the salary standard of the Philippines. Oh, yan. Diba? Magandang, Nandun na lang sa salary magandang standard. tanong yan. Paano po natin ma-achieve yung standard na in-expect natin dun sa i-assess ni Marina tungkol sa seafarer? What I'm trying to say is that ang seaman, dollar yung salary. Salary. So, these competent seafarers, no, dollar ang sinasahod nila. Would we expect them to join Marina for assessment in order to produce high caliber seafarers? Consultants, mga ganyan. Maganda po, Consultants? napakaganda po nung Consultant. tanong po ninyo. Kasi I have a lot of friends in the maritime. Yung na-joinan nyo previously when we had that the managers dinners club. Ano? Doon may mga assessor na sila sa marina but they do not stay long. The number one question is they did not even compensate my gasoline going to the office. So, May has budget this ba been tayo addressed in Dito po. marina? Apo. May budget Una, sasabihin ko na maganda po yung tanong po ninyo because real talk po yan. Yan po yung totoong nangyayari. Actually, that's one of the challenges being discussed with me, that was discussed with me by Administrator Sonia Malaluan. Na sabi niya, ito yung concern talaga namin, Kong, dahil sa pag-implement natin ito, of course, kakailanganin natin ng mas malaking budget kasi yung mga Assessors. assessors natin. Number two, other than the budget, ano yung leeway na ibinibigay sa atin ng batas? Kasi may salary standardization tayo. But she came up with a good solution. Sabi niya, but nonetheless, ito yung isa sa mga solusyon na naisip namin. Marami naman sa mga seafarers natin na mga magagaling na sumasampa, kagaya ni Captain Frederick, na hindi naman Kabaldo. po nila, consideration po nila dahil they already are in that position na maayos na yung buhay po nila, na hindi naman sila nakatutok lang dun sa sweldo, dun sa ibabayad po sa Advocacy kanila. na lang. It Advocacy. becomes part ng advocacy. So sila yung tinitingnan na magiging part ng pool. Number two, may opportunity rin, sabi niya, inaayos namin with the Civil Service Commission na at a certain point, pwede silang lumabas pa rin na sumampa without nawawala, without removing yung Nakatali kanilang kasi sila position. doon sa, sa Apo. position. Correct. Na pwede pa rin po sila na hindi mo i-consider na moonlighting. Okay. So may allowed opportunity for them na sumampa to be able to earn more. Kasi let's face it, mataas nga yung but everything has a cost po yan. Give and take. For example, si Captain, hindi ko na babanggitin ulit yung sweldo po niya. Malaki po yun. But, ulitin po natin, regular siyang sasampa. Di ba? 8 months on the average. Di ba? Yung kanyang wala po siya rito. So, ang tanong doon, for the rest of your career life, sasampa ka ba ng sasampa? Hindi rin. So, most of them, pag uwi po nila dito, they would want quality time with your families. Yes, And, definitely. and they have the competency, they have the expertise. So, mayroon tayong opportunity. Yun nga lang, ang challenge po doon, hindi Yung- continuous. At Kasi saka ibig hindi- sabihin, pag
nag-offer po siya sa Marina ng kanyang expertise, it may be for a limited period. Hindi siya pang matagalan. Paano yung mga mag-semi-retirement na? Mga expert Tama po. na rin yan. So those are Another mayroon option, pong yeah. puwang, may option. Kasi sa kanila na mag-semi-retire na, gusto na nila nandito sa Pilipinas, but at the same time, they're considering to give back to society, di ba? It's an opportunity. Giving back nga, hindi lahat gusto may give back. Minsan may mga girlfriend on the sides, may mga anak on the sides, kailangan pa rin. Yes, Gusto pero hindi earn. naman, I'll be honest with you, yung pinag-uusapan naman po natin, yung mga katulad po nila, Captain Frederick, marami po yan. Yung pinag-uusapan po natin sa Marina na ilang position po yan, kakaunti lang po yan. So bakit may question that's pa the lang reality. ganon? Pero Congressman, pwede naman gawing parang yung expert consultant, kaya mas mataas ang Yes. ibigay. Opo. Pwede, di ba? Pwede po. Oo, Pwede as po. an expert, di ba? O So yan. it will be up to Marina how they will Yes. establish. Apo. So let's look Hindi naman sila forward. nauubusan ng Hopefully creative na ways how to address that. makompensatan yung mga expert na gusto pang Let's look magtrabaho. forward for that. Pero may question po yung dati kong si third officer Alona. Ang kanyang issue is the lack of job placement support. So maritime schools should establish daw direct links with manning agencies to assist graduates in securing job application. Kasi minsan, depende nga sa institute, di ba? Kung hindi ka galing daw sa famous school ng Marine Institute, hindi ka makasampa ka agad. Tama po opportunity yung binabanggit po niya. Sino po yung nagtanong? Si Si Third Officer Alona. Third Dadole. Officer Lona. Tama talaga yung tanong po niya. That's the reason why, yan po yung in-address po natin dito sa Magna Carta. Kasi yung job placement, bago mo pag-usapan yung job placement, ang tanong po doon, nakatapos ba talaga siya? Sa ngayon, based on the records or the data provided to us during the time na pinag-uusapan po natin ito, ng pinigay po ng CHED, 18% lang yung mga Nasa nakakatapos. standard. At saka Halimbawa, nag-enroll po out of 100 na nag-enroll. Ito average po yung pinag-usapan Out of po natin 100. ito. Okay. 100 po yung nag-enroll na sa Seaman, first year. Yes. At the end of the year, 3 years po yung kanilang academics and 1 year shipboarding. Yes. Okay. Based dun sa mga nakakatapos hanggang shipboarding, 4th year, 18% na lang. So ang tanong, 18%? So, Anong nangyari? sabihin wala, 18 or hindi 16? nakakapasa sila? hindi nakakapasa. They Walang- graduated. They graduated. In the academic, hindi sila nag-graduate actually. Natapos nila yung academic portion. Okay. Because there are two facets po ito sa seafaring. Actual din. Mayroon pong academics, The associate mayroon phase. pong quote-unquote shipboarding. Ito yung OJT sa Yeah, regular po sa natin. ship na natin. Which is a necessary requirement, mandatory po yung shipboarding, OJT. Para makapag-exam ka. Opo. BS, kung sabi nila, bachelor's degree ka na upon completion of the shipboard training. So, yun po yung main concern actually. Una muna, sa dami po nun. So, ibig sabihin, kung yan lang po yung nakapag-shipboard training, nasaan ang iba? Nasaan na yung iba? More than 80% ay hindi sila nakatapos. Tapos, yeah. Quote unquote. Kaya sinasabi po natin dito, dapat magkaroon sila ng shipboard training. Totoo, yeah. At kapag nakapag-shipboard training po yan, ang totoo po niyan, sapat yung sasampahan po nila. So yung job placement na binabanggit po niya, himayin muna natin. Nakatapos ba sila? Sa palagay nyo, bakit hindi po sila nakatapos? Andun na sila sa dulo halos, di ba? Kasi kulang po yung Maraming Reason. factors pagka Okay po. hindi ka makasampa. Katulad lang yung example, yung sa akin. Okay. Kung mahina yung loob mo na mag-apply, you will never get to the ship. So, doon mo makikita Pagka nawalan na siya ng gana, nag-security guard siya, medyo mataas yung bigay ng security agency. Nag-asawa na siya, doon na siya. So, nabago. Mababago talaga yung The same like college. Di ka nakapag-college, kulang pera, may problema, may nabuntisan ka, o may mga But at the same time, nangyari siguro agad. ko-correct ko rin po yung isang impression. Kasi ang reality, bago po itong Magna Carta, si higher education institutions, wala siyang pakialam, quote-unquote, kung matapos mo yung shipboard training, wala. Correct. Ilan lang meron po. Yata, Meron po, Sa Captain. CHED po yata, mayroon silang ini-implement na a certain percentage of the graduates in associates has to go on Yes. board.
That's why But they are that's the reason campaigning. That's the reason why gusto nga nila sa CHED kasi hindi na-implement yung process na yun. Di ba? So ngayon, Kaya na naroon sila na- nagagalit. yung stakes that on violent reaction. Kasi sila yung may violent Isa. reaction. Kasi hindi naman nai-implement po yung guidelines po na yon. So gusto nila manatili sa CHED. Ayaw nila, sila yung nag-oppose na ilagay po sila sa marina. Ano naman, gustong-gusto ko actually yung yung section niya eh. Kasi yung sabi ko nga, from enrollment to employment supposed to be the obligation of the school. Yes. Which is tama talaga. Kasi Dahil tingnan sabi mo, ko nga po, nagsayang ng pera yung Tama. tao. Sinamantala mo lang yung tama po. Dapat ang tingin po ng isang higher education institution, ito, papasok ito, hindi doon sa kanyang ibabayad lang. Oo. Hindi mo siya kinukompute It's na, unfair. kundi ang tinitingnan mo, ito ba na pumasok sa akin, mapapasakay, magiging ganap ba siya na seafarer? Ganun dapat yung exactly. mindset. Correct. And how to make sure na ganap siya maging seafarer, di ba? Kailangan may bigay mo yung necessary training sa kanya, academics number one. But at the same time, you'll be able to give yung necessary training. So kaya anong pumasok po dito sa Magna Carta na provision? Ang sinasabi po natin, yung mga higher education institutions to make sure na yung kukunin po nila na mga na kurso na mga seafarer seafarer. cadets o kaya yung mga estudyante po nila, Estudyante. mabibigyan po nila ng Ng employment. shipboard training. Oo. Not the employment oo. muna. The shipboard training. Shipboard Hindi training. nila trabaho yung trabaho, Okay. pagbibigay ng trabaho. Pero, ang kailangan ng role ng isang manning agency, ng institution is to make sure na yung competency at this Up same to time yung boarding. credentials Oh. up to the matapos po niya OJT. ay maibigay po sa kanya. So nire-require po natin na yung school, institution would have mayroon po siyang training ship. Which is expensive. So kung wala, mayroon siya dapat tawag dito. Partners. Hindi muna. MOA with Hindi muna MOA, kundi ang tawag po natin diyan yung simulators. simulator. With Simulator. much Simulator. much less, much cheaper. Third, meron po siyang MOA with manning agencies or ship owners. Or third, yung domestic shipping natin, nag-commit din po sila. At saka to yung support. pinopropose ko sa inyo kanina. Opo. Napakaganda. Opo. Nag-commit din po yung domestic shipping industry to support yung ating mga seafarers. seafarers. Kasi marami naman po sa mga barko po natin are compliant with the requirements of the STCW Convention. So ngayon, ang tanong, are we able to give them that opportunity para makasakay po sila doon, pag-shipboard training din po sila, may participation din po yung domestic shipping industry. And they committed to us. Kaya nakapasok po ito dito po sa Magna Carta. Kaya ang tanong po ngayon, ano yung issue? Kasi ang issue po talaga nila, hindi kami makakabili ng training ship namin kasi mahal yan. Tama. But that's just an option. It's Di ba? just an option. Ngayon, kung wala kang gagawin, yun yung masagwa. Di ba? Na wala kang effort para gabayan, para siguraduhin na yung estudyante na pumasok sa'yo to begin with, meron kang opportunity para matapos po niya yon. So siguro Ano naman sila timeline? yung nag-complain ngayon yan, no? Kasi there'll be a lot of academies or institution na madi-disqualify ngayon kasi they're not able to produce OJT training. Pero On board. sino ba dapat yung kailangan nating siguraduhin na kaninong interest tayo dapat papanig? Sa, Diba? sa tao. Eskwelahan Sa ba o si seafarer. Seaman? Sa seafarer. At the same time, it's the whole industry. Yes. Kasi It's nga, the whole industry. it becomes a threat to the whole industry. Kaya nga yan po yung issue po ng EMSA. Di ba? Opo. Number two, kailangan po nating siguraduhin yung punto de vista ng estudyante at ng magulang niya na nagpaaral sa kanya. Kasi bago ka naman mag-enroll, di ba, anong promise sa'yo? Enroll with us and you will get to see the world. And you will get to Pero yung go pala, on board. go on board and see the world, di ba? And see That the was world. the promise of my school before, PMI. Oh. That's why I enrolled in PMI. Yung Enroll pala, lang, see di the ba, world. yung marami po sa kanila, hanggang doon lang sa Pampang. So, okay. Tingin lang sila dahil hindi sila nakatapos. Last 20 minutes pero meron pang importanteng question. So alin sa mga eskwelahan ang talagang pag nag-aral ka doon, meron kang OJT on board and then may binibigyan ka ng trabaho kaagad. Ano yung mga schools Ano na mga yun? school po yun? Siguro kay Captain ko ibigay para baka sabihin Baka nila sabihin nila bias ako. There are schools that are in cooperation with the Para alam ng shipping mga companies. magulang. Oo. Saan nila dapat Katulad i-enroll? halimbawa, meron sila doon sa Iloilo. Meron din tayong mga
may mga government subsidies doon sa mga schools na yon. Like I'm sure doon in the sa provinces. Pero sa Manila, I'm sure they want to bring their children to Manila kasi andito yung mga vapor. Nandito, actually, hindi naman dito sa Maynila lahat eh. May There are Cebu. a lot of seafarers that are Pero preparing may in the mga province. branches doon. Pero anong pangalan ng eskwelahan? Philippine Marine Institute? We have here one of the, yung pinakasikat natin dito Ano? is the PMMA. Philippine Marine Merchant Marine Academy. Meron din Academy. magsaysay MOL. Oh, yeah, Meron din po yung magsaysay. MYK. MOL. Dito sa Makinig may kayo mga Silang. magulang. Pero yung mga eskwelahan ko, yung Magsaysay kasi sir, I was also a cadet of Magsaysay. Kaya, So, okay rin yan. Galing din doon. Okay. Marami silang ships, so they can comply. Yes, correct. How about With the po yung guidelines. TIP? I heard. That they will be one of those that have subjected the kasi marami mga universities na Oo. na nag-open sila ng maritime Pero courses. wala silang boarding. Parang kasi matunog yung So, seafaring. paano namin malalaman yung mga magulang na saan nila pwede talagang... tawagan nyo ang Marina. Opo. Ang Marina. Machi-check po nila sa Marina po yan. Opo. Ngayon, Check nila sa dati Marina. sa CHED. Opo. Yes. Actually, as of now, we do not have yet the list that is provided dun sa Sana sa mabigyan Marina. tayo ng list, Ano no? pa lang, Opo. I-announce At the same time, natin dito. Ito po yung rason actually kasi may nagtatanong din sa akin, isa rin po yung sa tanong nila, na baka dapat yung mga board ng mga universities, state universities and colleges, kasi sa ngayon, I'm sitting as a member of the board representing yung chairman ng Committee on Higher Education sa PhilSCA. Ito po yung Philippine State College of Aeronautics. Aeronautics. Apo. Pasay. Apo. Ang tanong nila, dapat yung mga other universities mag-offer po ng seafaring. Sabi ko, hindi ganun kabilis yun, hindi ganun kadali yun. Kasi, maring may objective ka, maganda yung intention mo. Pero ang tanong doon, would you be able to make sure na yung estudyante mo, mapapatapos mo through and through? Kasi baka mag-enroll lang naman sila, then you give them false hopes. Correct. Then akala nila, di ba, later on, kapag nakatapos, nadami lalo yung mga concerns natin. When in fact, we're Magiging trying janitor na lang sila sa shipping companies, di ba? Di ba may mga ganyan, yung mga tagalinis? Pero kung mag-janitor ka sa shipping company, the opportunity there to get on board the ship will be big. Kasi kahit Correct. yung Ang dami mong basic kalaban. Pero no? I'll be honest with you, yung mga janitor na binabanggit nyo dun sa ship mismo, they are seafarers. Correct. So, Mga hindi rin officers siya mga din. kasampa puro Oo, roon. mga officers din eh. Pwede po siya, binabanggit po ninyo, doon sa ground, doon sa opisina nila. Escape. Doon sa, doon sa building namin, Building. security guard, we are bringing them on the ship. Ba? Okay, ito yung importante kasi ito yung mga maraming nagagalit at may reaction. Yung bonds. Pag mayroong sa dispute, paki-explain ng mabilis yung... Ito, can I clarify the question, Madam Marlene? That is regarding Section 59. Parang hindi maliwanag, nandoon palagi yung maraming questions. No? Yung mga violent reactions na sinasabi ko kanina, kung yung mga nagrarally, they are not aware what is the reason behind the ban. No, kasi 'di ba sabi natin doon $25 and $25,000 the unquestionable undisputed amount to be paid. And more than that, doon sa sa claim niya, gusto pa niyang mag-claim, the seaman will have to post a bond equivalent to the amount being claimed. hindi po ganun yon. Okay, kaklarify po natin at dito po nagkakaroon po ng maraming misconception Correct. and disinformation. Dito po lumalabas po yung mga nagalit sa akin. Actually, dalawa po yung nagalit sa akin. Doon sa section po na yan. At the same time, itong sa section on training and education. So, Makinig dalawa kayo. pong sektor po yung nagagalit. Kasi, una muna, kaklarify po natin, ano pong kaninong punto de vista ba dapat natin titingnan? Ang sa akin, klaro po yan, punto de vista ng buong industriya. At number 2, titinitingnan po natin ano ba yung pinaka maganda para doon sa seafarer. Kasi ang tingin po natin, yung maganda sa seafarer, maganda sa industriya yon. So, ngayon, ano yung primary concern nung una? It's about competency and training. So, in-address po natin yun by ensuring na malipat sila sa Marina, ma-empower si Marina. At yun yung mga nagre-react ngayon. Number 2, dito po sa issue po ng bond, Section 59, this is all about yung tinatawag po natin na ambulance chasing. Yes. Na very prominent
ang Pilipinas. I'll be honest with you. Nung issue sa EMSA, kapag hinimay po nyo yan, it's all about ambulance chasing. Sino po ba actually ang nag-complain po dyan? It's a ship owners. Ship owners, definitely. So ang complaint po nila at the time, ang issue nila primarily is competency. But competency is just part of it. Kasi competency, hindi ka nag-allege ng any negative, walang malis. Nagkaroon lang ng maring kinulang lang. Hindi mo masabi ngayon yung sa ambulance chasing kasi sa ambulance chasing may malis yun eh. So, pagdating doon, hindi nila talaga binabanggit ng main issue nila doon sa EMSA, itong mga ambulance chasers. Pumasok po yan later on, not in the EMSA, but doon sa pagsasabi ng mga ship owners and the ship owner representatives at sinasabi po nila sa atin, kapag hindi nyo na-address yan, hindi na kami kukuha ng Pilipino. I'll be honest, pumunta po ako ng Germany. Alam po ba ninyo na when I met with certain officials and members of the parliament, tanong nila sa akin, kumusta na yung issue ng ambulance chasing sa inyo? Na-address nyo na ba? Because they were representing, may mga pumunta sa kanila na mga ship owners. At yun yung primary issue nila sa Pilipinas. So yun din yung binanggit po sa akin in several occasions, meeting with your members of the parliament and members ng kanilang diplomatic corps. Ang issue nila sa akin, ambulance chasing. Ambulance chasing. Ano ba yung ambulance chasing? Plain and simple. Ito'y nanggaling po doon sa konsepto na sa Amerika, na kapag nagkaroon po ng aksidente, yung isang tao, kapag duman po yung ambulansya, here comes the lawyers or their representatives, hinahabol yung ambulansya. Pagdating po niya doon sa hospital, tatanungin na siya kaagad, mayroon ka bang abogado na magre-represent sa'yo? Kasi kung wala, nandito ako, I'll be able to provide you that service. Doon nang galing. Lawyer po ako, pagdating dito sa Pilipinas, hindi ko naintindihan actually what is ambulance chasing until I met Ngayon. malalim ng understanding dito sa industriya ng seafaring. At dito pala namamayagpag yung ganyang strategy o kanyang Ambulance scheme. lawyers. Okay. Ambulance. So, abogado rin po ako. Wala akong sa kanila. Yung mga lawyers, tawag din fellow lawyers ko, marami po yan matitino. But at the same time, may mga, syempre, in any profession, meron ka rin naman May greed. makikita. May greed. Yeah. So, dun sa mga few na yan, they are the ones creating that impression for the whole Philippine legal profession, legal system. Kinausap po ako ng isang taga-Pilipino. Siya po ay representative po from a shipping company in Singapore. This happened 2 years ago. Nung kasagsagan po ng issue po ng pinupush po natin itong Magna Carta. Sabi po niya sa akin, Congressman, ako po ay Pilipino and it pains me so hard. Dahil hindi po ako makapag-empleyo ng Filipino seafarer. Dahil ang tingin po nila sa Philippine legal system is unfair. So ang instruction po sa akin ng boss ko, sabi niya, no to a Filipino. No. Huwag kang kumuha ng Filipinos. Kaya dun sa kanila, wala silang Filipino seafarer. Kaya sabi niya sa akin, please lang naman, Congressman, i-address niyo po ito. Kasi kung hindi niyo ito i-address, kahit gustong-gusto kong kumuha ng kapwa ko Pilipino, hindi ako makapag-employ. So, how does this happen? So, yung scheme ngayon, simple lang. Sa Pilipinas, yung kapag nag-file ka ng kaso laban sa employer mo, employer-employee relationship, pag nanalo ka, immediately executory yan. Compared, different po yan in a regular case. Halimbawa, may kasuhan po kayo ng utang, kinasuhan mo. Kapag nanalo ka, hindi yan immediately executory. Pwede pang i-appeal yan. At kapag nag-appeal, hindi mo pa siya mag-execute. Compared, different po yan kapag sa employer-employee relationship, kapag nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, kinasuhan mo yung amo mo, di ba? Kapag nanalo ka, immediately ibibigay na sa'yo. Yan din ang nangyayari sa seafaring industry. Seafaring. Kaya ngayon, lumobo po yan kasi mayroon pong insurance scheme. Kapag sa seafarer, may mga disabilities po yan. Alam po ni Captain po yan, 1 to 14. May habol. 14 is pinakamababa. Number 1 is the total disability. Madalas nagaganap yung upcasing. Okay? Ina-upcase nila. Ina-upcase nila yung kaso. You may be entitled only to sa grade
4, for example. Grade 4. Grade 4, entitled ka to this much. Ngayon, yung grupo na involved in this particular scheme, ang promise nila sa'yo, engage us and will make sure Na mas that malaki. You get the total, yung highest. Or more than. Yung highest. highest, Oo, the highest. The total disability. Kasi yung total disability, ang equivalent po niyan, kapag ununionized, $60,000 plus. 60,000 plus. Yes. Kapag may union, depende po yan. Umabot po 75. yan tang times 2, 120 plus. So, in Opo. short, Dollars po yun. kaya nagkaroon ng bond. Ganito muna. So, ang sinabi po natin ngayon, kailangan nating ayusin yan. Kasi yan yung main issue. Ang dami nila ngayon nanalo dahil scheme po yan. Pagdating po nila doon sa NLRC or kaya NCMB, syempre, panalo yan. Kasi may kausap na sila. Ngayon, i-distribute na nila po yun among themselves. Yung seafarer, kawawang seafarer, based on our pakikipag-usap doon sa mga hearings po natin, ang napupunta lang sa kanya, between 40 to 60%. 60%, The rest, exactly. napunta po doon sa group. Di ba? Minsan ganun. Tumaas nga yung nakuha mo. Di ba? Hindi naman napunta sa'yo. Pero hindi naman napunta sa'yo. Correct, Yung correct. Madam Marlene ang sinasabi ko na exploitation. Exploitation. That the Correct. seafarer is more exploited in his own country rather than when he was working Yes. Outside. So, paano yung gagawin natin ngayon? In-identify natin. Kasi Avoid dahil it. doon sa immediately executory na provision, immediately, lahat. So, ang ginawa natin ngayon, na walang any other kulatilya or any other requirement, makukuha mo na. Dito sa bond, ang sinabi po natin, very simple. Ang request po nila noon, escrow. Ang sinasabi po natin, kapag nanalo kang gusto ng request nila, dapat i-escrow natin. Ang sinabi natin, hindi. Simple lang yung gagawin natin. Lahat yan, kapag nanalo ka sa NLRC or NCMB, immediately executory pa rin yan. Lahat. Kaya lang i-identify natin anong klase ng award. Una, yung tinatawag po natin na mandatory awards. Ito yung mga unpaid salaries, correct. mga overtimes na hindi Undisputed. nabayaran. Undisputed. Nabayaran. undisputed talaga yung mga yan. Kasi Opo. ano na nakakontrata. Hindi. Ang tawag dyan, mandatory awards. Okay. Ibigay mo na kasama yan sa letter A. Letter B, ito na yung mga undisputed. Ano yung undisputed na tawag? Ito yung, si company, nung inassess niya yung disability, grade 4 yan. Si employee, si seafarer, gusto niya grade 1. Ano yung undisputed doon? Yung equivalent to Between. grade 4. Yung grade 4, hindi yun disputed. Di ba? Undisputed yon. Tinanggap na nung kabila. Bibigay Number, na niya. letter C. Ano yung mga iba pa doon? Of course, may mga other awards. Mga letter D, ito yung mga disputable. Yung difference po noon, yung tinatawag, binabanggit ko po kanina sa inyo, kung grade 4, yung tinanggap niya, pero ang gusto mo grade 1, yung difference na amount po noon, nung in-upcase mo, di ba? Yun Yung difference, that's Yan na disputable. ban. Disputable yon. Number 2, may mga awards na tinatawag natin na moral damages, exemplary damages. Ito yung mga discretionary awards on the part of the arbiter. Kasi ako yung nagde-decide, sasabihin ko, hindi nakatulog ng matagal na-stress siya sobra-sobra, bigyan ko ng 2 milyon. Saan nanggaling yon? Based on your assessment. Pero wala siyang talagang legal na Legal basihan. na basis. Legal basis niya kasi may power ka. Pero, based doon sa, tawag doon, ebidensya na ipinakita, hindi yun. Kaya, kasama po siya doon sa discretionary awards. So, ang sinasabi po natin, very simple. Wala tayong ini-stop. Makukuha mo lahat yan, immediately. Kaya lang, ang sinasabi natin, pagdating doon sa disputable at doon sa discretionary awards, maglagay ka ng bond. Okay? Doon pumasok Very na yung simple. bond. Very simple lang. Yung disputable, yung undisputed at saka yung mandatory, ibigay mo na Award kagad. kagad. Oo. Yan. Ito ibigay mo na rin agad. Pero maglagay ka ng bond para kanino rin yan? Para sa seafarer at doon sa ship owner. Una, kapag ship owner, makakasigurado siya na nandoon may babalik sa kanya yung binayad Oo, niya kapag kinuha. Number 2, doon sa seafarer, nangyayari po yan, naubos yung kanyang pera. Di ba? Ngayon, kapag na-reverse o kaya na-modify, hindi manggagaling sa sarili niyang bulsa yung babayad. May bond na panggagalingan. So at the end of the day, ang tawag pa rin po natin dito, ang panalo dito, yung seafarer.
Ayan. Ayan, Miss Sige, Marlene. wala na tayong time. Dapat may part 2 ito, kaya lang nagmamadali. May meeting Marami kami si... natutunan na kay Oo. Congressman. So, Marami hindi pa, rin sana pwedeng i-extend eh. So, pwede bang balik kayo uli? O Sisikapin po natin. magsalita po kayo tungkol dyan kasi yung mga issues, yung akala nila, yung mga maraming violent reaction, na sana i-share nyo sa amin para ilagay namin sa Facebook. Yung- Nagkaroon po tayo actually ng education and campaign po natin dito. Nagkaroon po tayo ng Magna Carta Filipino Seafarers 101. It's a webinar. We conducted it doon sa at online po ito via Zoom. Nasa Opo, YouTube pwede po nilang or nasa page po natin sa Kabayan Party List. Oh, Pwede po yan. nilang i-check po 'yon. Iba't ibang mga topics yung diniscuss po natin doon. This is to support yung information drive po ng ating gobyerno para masigurado na tama po yung naintindihan po ng mga kababayan po Ayan, natin. so very And thank you detailed also yun. for this opportunity na didiscuss po natin ito. Kasi these are ways para ma-educate po natin. Hindi nanggagaling doon sa mga fake news yung Correct. binabasa po nila. Correct po. So, ayan, puntahan niyo po yung WW Kabayan Party List website ni na Congressman Ron Salo. Andun lahat ng explanation. Kasi wala na po tayong time. Pero thank you po. Actually, marami you, pa. Pleasure having with you. Sana we with can us, have you again. Pero Part bago two. po nyo ako i-dismiss, siguro makikiusap po ako sa mga kababayan po Okay, natin. sige. Babanggitin po Go natin, ahead. ang pinakamahalaga at the end of the day, after all is said and done, sana maalala po ninyo ang Kabayan Party List, 120 po sa balota. Ayan, iboboto ko yan. At sa party list po, isa lang po ang pwedeng iboto. Party list, isa lang po. So ulitin po natin, kapag dalawa po kasi binoto po ninyo, may invalid po niyan. Pero huwag po kayong mag-alala dahil iisa lang na numero ang kailangan nyo pong tandaan, 120. Yan, Kabayan Party List, 120. Huwag kayong mag-aalala, Kong Ron. Ang siguro hindi magboboto sa inyo ay yung dalawang group na binanggit ko sa inyo. Yung mga tinamaan. Pero the seafarer themselves, I'm And sure their families. they are back. No. No, they will. They will back Oo. you up. Ayan, thank Salamat. you rin, Captain. And, Okay, everybody. kabayan, Kabayan. please follow our Sana talk show. meron Kamusta kaming, ka, Bagong ibigay Pilipinas? sa inyong explanations regarding sa mga counting issues dyan sa Magna Carta and it will explain. Ayan. Thank you so much. At puntahan niyo yung Kabayan Party List website. Andun yung mga explanation sa Magna Carta po. Si Sir Congressman Ron Salo, siya po ang talagang principal author niyan. Maraming Thank you po. salamat. Bye-bye, Thank you po. Philippines. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.